Okay, hello. Aris, bilang unang sign ng zodiac, so taglay mo yung nag-aapoy na energy na pagsisimula natin, no? So, ito yung nakikita ko na importanteng spread na gagawin natin. So, ang gagawin natin is kailangan natin magpayaman na Aris, no? Tama na yung pagiging silence pagdating sa kayamanan. Kaya nga, ang gagamitin nating oracle spread ngayon is animal spirit dahil they are very sensitive, no? So, tutulong ang ating animal spirit no, para syempre paano tayo yaman. So, pagpapayaman naman, no? So, tapos na tayo sa puso, ibig sabihin, let's go na kasi magdi-December na. Kailangan mag-ipon na tayo, no? Okay, let's do it. So, pati mga career advice din nandito, nak. And then, ang ating, syempre, ang ating tarot pa rin, andyan pa rin, no? Syempre, ang ating spirit guide. So, kung malapit po kayo, nak, sa cellphone nyo, layuan nyo na lang po kasi magki-cleanse tayo. This is very important kasi magpapayaman tayo. Parang ang objective ko right now is paano tayo yayaman? Paano ang Aris yayaman, no? Okay, so cross-watcher is also welcome. Okay, so we will start now po. So make sure po na alam nyo na yung intentions nyo. Sabayan nyo po ako sa prayer na kasi this is very powerful, no? Ayan. So, tignan natin kung paano yayaman si Aries. Ito yung parang customized na kasi it is based on your current energy. No? Yung mga tao na dito na makakapanood nito, this is very helpful kasi parang customized to sa atin na sa ating mga Aries din. No? Or sabihin na, no, I admit, alam nyo naman na Aries ako. But, guys, syempre tao din ako talagang din. I also experience ups and down. Pero when it's work, no, kailangan tayo, professional. Okay, so ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na gagawin natin ngayon is paano yayaman si Aris, no? Paano yayaman si Aris na napakasigla, na napakaganda ng energy at isang walang takot na tao, no? Na kaya niyang actually na talagang mag-build ng kanyang imperyo ng kanyang sabihin natin ng kanyang group, no? So sisimulan na natin pero unahin natin na we need to cleanse, okay? So mag-cleanse tayo, set your intentions, no? Okay, so while I'm doing my prayer, I do have my prayers pero gusto ko yung rin kayo, join me, no? Because this is a spiritual journey natin, no? Na pagpapayaman. Okay, Aries? So, sige, close your eyes na. So, medyo malakas ang tunog, no? Pero if you wanted to be cleansed, okay lang yung ingay. Okay. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Please to guide us on this reading, Panginoon. Panginoon, bigyan mo po sila ng kaliwanagan. Bigyan mo po ng enlightenment at linisin mo po ang kanilang space, Panginoon. Padalan mo po ako na magagabay sa reading na ito. Tulungan mo po ako na parating sa kanilang mensahe. Panahon na po para po makita ang landas patungo sa kasaganaan, Spirit Guide. So, gabayan mo po ang mga Aries, Spirit Guide. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ayan, Aries, ha? Do you feel light ka ba? Okay. So magdi-December na. So, we need to act fast, no? So, at least kahit paano is magkukuha tayo ng guidance, no? So, alam mo, Aris, taglamin mo yung nag-aapoy na energy, no? Actually, ito yung ikaw yung walang takot na to try new things, no? Ready to sa mga challenges mo, no? So, pero ngayon, we'll be using kung paano kaya yaman, Aris, okay? Okay, thank you for it. At marami pong salamat sa mga nag-subscribe and marami rin pong salamat sa inyong mga comment. Whether it's negative or positive, no? Pero I wanted to tell you na you are helping the channel po, no? I really appreciate sa mga hindi pa po nagsusubscribe, no? Energy exchange, no? Subscribe lang, okay na.
Oo, hindi kasi nakita ko sa ano, no? Ang daing hindi pa nanonood na hindi nakasubscribe, no? Hindi nila alam they were gonna be more blessed kapag nag-subscribe sila kasi it will really, ano eh, it will really help them to realize yung purpose nila why they came to the channel and they're watching it without subscribing. Nakuha niyo po? Nangungonsensya. Okay, anyway, ayan, sige, punta na tayo Aris, magpapayaman na tayo Aris ngayon, no? So, gagamit tayo ng 5 ano no, 5 spread ang naiisip kong gawin natin sa sitwasyon. So, ito malalaman mo this is customized para sa Aris actually, no? Malalaman mo na dito yung kasi 'di ba yan yung current situation mo sa financial at saka sa karera. And then diyan tayo magpo-focus na iaano natin, kumbaga i-combine natin, i-connect natin ang pinaka-journey mo rin sa financial. No? So malalaman natin very clear dito, no? Kung ano yung dapat mong gawin para yumaman, Aries. Okay, so let's begin. And paki-share na rin po ang ating mga video, no? Kasi gusto natin mayaman tayo, Aries, no? Okay, so para po ito kay Aries. Thank you, Father. Para po kay Aries. Pasensya na po pag ang ating mga video may echo, mayroong technical issue, no? Pero ano, inaayos ko na po kasi marami na akong pagkakamali diyan sa when it comes to ano no, sa ating technical issues, sa sounds na ano. Pero ngayon I think maganda na. No, kasi maganda mic na ginagamit ko, bigay ng anak ko. Ayan, maganda na. So, nandito sa ano ko, sa leg ko, no? So, okay, spirit guide, para po ito kay Aries, kung paano siya yayaman. No? Titignan natin ang current situations mo, Aries. Kaya nga, this is customized. So, ayan na, the Hierophant in reverse. Oh, masyado ka sigurong naka-stick sa iyong no? Sa iyong paniniwala sa mga old rules, no? And then, tignan na natin ang strength mo, ang resources mo. Tignan natin. Strength and resources po ni Aries para magpayaman. Ayan. Oh. Ayan, the 7 of Cups in reverse. So, mamaya explain ko yan sa inyo, nak, no? So, tamang-tama. Totoo, no? Kumbaga, okay, let's go na sa iyong hamon. Tignan natin ang balakid din sa iyo. Tignan natin kung bakit hindi kayo mayaman. Okay, let's see kung bakit hindi yumayaman si Aries. Ano pong balakid at hadlang? Ayun. Masyado kang gastador. Okay, it is very, very nice energy, no? Okay, now tignan naman natin ang mga opportunity sa paglago mo, no? Ito yung opportunity mo to, parang ito yung action na gagawin mo. Ayan po, 3 of Wands. Ayan, parang ano, no? Looking. Sige, mami, explain ko po yan sa inyo. So, we'll do it detailed. And then, ang iyong pangkahalatang payo, no? Daan patungo sa yaman mo. Ayan, this is very exciting. Tignan natin. So, no? But always remember, you have your own choices po, no? Okay, spread guide, please. Para po kay, ano pong payo? At ano po yung pangkahalatang payo at daan patungo sa yaman ni Aries. Ayan. Overall advice to, nak, no? Overall advice para kay Aries. Ito na. Darang, 3 of Cups. Oh, parang kailangan mo ng collaborations. Parang important. And then, ito na importante na. Kasi they are very sensitive when it comes to the material world. Ang mga animal na nakikita nyo. So, ito yung ginamit ko ngayon. Ito yung pinili ko, nak, no? Na para makita natin ang talagang swak ang inyong ano. Sana panoorin nyo po ito hanggang simula at hanggang wakas, no? Sama nyo na rin yung commercial. Sabi sa inyo, very direct ako, no? Okay. So, tingnan natin ang iyong message kay Animal Spirit. Okay, Spirit Guide. Tingnan natin. Ano pong mensahe mo sa kanyang journey? Darang. Ayan, mayroon kang pig spirit, nak. Ayan, that's nice. And then, let's go now sa iyong kung hingi tayo ng advice kay Archangel of Abundance. Ito yung Archangel ng kasaganaan.
no? So titingnan natin kung ano pang tip na ibibigay niya para yumaman tayo. Hindi po paasa ito eh kasi may ways dito parang ibibigay sa inyo ang step na hindi yung kagaya nakikita siya ba na yayaman ka, hindi po ganoon, no? Hindi po ganoon ang process ng buhay, no? So we will get now yung kumbaga kita nyo marami tayong ginamit natin sa animal spirit because that is the way, pati din si Archangel of Abundance. Ito yung sabi natin na sila yung talagang legit na magtuturo sa inyo ng kung paano yumaman, no? And this is based sa current energy nyo. Kumbaga, iaawaseru, no? Paano ba iaawaseru? Parang itutugma ng ating spirit guide na present ngayon, no? Yung mga deity na pinadala ng ating Diyos, no? Kumbaga, para yumaman tayo. Because we deserve it, okay? So, tignan natin. Archangel of Abundance, ano pa po ang idadagdag mo sa mensahe para yumaman si Aries? Ayan. Ito na. Blackout distractions. Alam nyo na yan. Pag blackout distraction. Ayan. So, mamaya na natin anuhin yan. So, let's focus now dito sa ano mo, sa journey mo. To be able to get rich, no? So, kung nakikita mo rito, you have sa unang card mo, you have the Hierophant. And then, we have the 7 of Cups in reverse. And then, 9 of Pentacles. Bakit ito ang blockage mo? 9 of Pentacles in upright, no? Hindi natin ma-explain yan. Pero once we connect with our spirit guide, no? Alam nila. They will explain it to you clearly na gagawin ko mamaya. And then, 3 of Wands ang dapat mong i-action. At ang 3 of Cups ang sabihin natin, ang pinaka-outcome mo. Para yumaman, ayan. So, okay, Aries, no? Ito na. So, makinig ka na, anak, no? So, i-share po natin ang video na to para lahat ng Aries mayaman. Okay? So, kasi ini-reveal sa inyo ng yung spirit guide actually ang dapat gawin para maging at least, hindi tayo naman na talagang mag-overflow ang yaman, pero at least maging stable tayo at balance sa ating journey sa buhay. So, kung nakikita mo, no? Ginamit ko ang 5 card spread sa'yo. And you have the Hierophant in reverse and even the 7 of Cups in reverse. At meron kang 9 of Pentacles and then may 3 of Wands ka and the 3 of Cups. No, so, parang nakikita ko rito na ang balakid is ang Hierophant. Ito yung pumipigil sa yaman mo. Itong Hierophant dito, no? Ito yung unang-unang card. And then, ang kailangan mong gawing aksyon is 7 of Cups in reverse. And then, ang kasalukuyang, parang kinikita o pagyaman mo is 9 of Pentacles. No? And then, ang patutunguhan ng daan sa mas malaking yaman is ang 3 of Wands. No? And then, ang pangkahalatang payo sa'yo is the 3 of Cups. So, kung makikita mo, mayroon ka rin mensahe ng animal spirit dito, Naki, no? At ng sabihin na at ng blackout distractions, no? So, magsisimula po tayo dito sa Hierophant in reverse. Ito yung balakid at pumipigil sa yaman mo, Nak. Parang ang pinakamalaking hadlang mo ay ang pagiging masyadong tradisyonal, no? Or conforme sa nakasanayan o labis na pagsunod sa mga dapat na patakaran, no? O sabihin natin patakaran mo at patakaran ng iba. Sabihin natin pamilya ba yan o lipunan. Bilang Aries, actually, ang Hierophant reverse ay nagsasabing huwag kang matakot maging rebelde sa pera. Okay? Huwag kang matakot. At huwag mong indain actually ang mga challenges mo. Huwag mong sundin ang lumang kubig sabihin dito is huwag mong sundiin ang luma at nakababagot na paraan ng pagyaman. Very boring way to get rich, parang ganun, no?
kailangan mo mag-isip ng bago at maging original ka sa negosyo or investment. So, uulitin ko because this is very important. Ang pinakamalaking hadlang mo ay ang pagiging masyadong tradisyonal. Ito yung pinaka-blockage mo. Konforme rin sa nakasanayan mo o labis na pagsunod din sa dapat at patakaran ng iba. Ano yung iba na yan? Yung sinasabi kong pamilya at ang iyong lipunan. So, alam mo naman na bilang Aries, ang Hierophant reverse dito yung nagsasabi, huwag kang matakot, maging rebelde sa pera. Huwag mong sundin ang luma at nakakabagot na paraan ng pagyaman. No, kailangan mo mag-isip ng bago at maging original ka sa negosyo at sa investment mo. Nakukuha mo ba, nak? At makikita mo rito, 7 of Cups. Dahil ito yung kumakatuwan sa likas mong pagiging action-oriented na Aries. Magandang balita ito actually, no? Because this is reverse, no? Ito yung nagsasabing tapusin na ang pag-iisip at pagdududa. So, ibig sabihin, you are ready na pumili ng isang malaking opportunity at ituloy ito ng sabihin natin, buong puwersa. No? Tama na yung pagtingin sa mga, sabihin natin, sa mga napakaraming opsyon. No? You need to stick. Lalo na yung pagiging indecisive mo, no? Ito na actually ang hudyat or action, or sabihin natin sign na magsimula ka na, start at pumili ka ng path kung saan ka pupunta, kung anong place ang dadaanan mo, no? And then nakita mo dito 9 of Pentacles. Napakaganda itong card na ito because ito yung matagumpay na solo entrepreneur na nakikita ko at ito yung financial na freedom, no? So, financial independence to, nak. Kumbaga, dito pinapakita nito na dahil sa sarili mong pagsisikap at disiplina, nakakaipon ka. At meron kang parang komportable at maayos na buhay eh. Pero hindi ka umaasa sa iba, no? Ang kasaganahan mo actually ay galing sa sarili mong talento. Tandaan mo, no? Yung talent mo, yan ang dapat mong gamitin para umasenso. Ikaw ba, alam mo ba kung anong talent mo? Ginagamit mo ba yan? So, parang itong awakening sa inyo na pinapariting na nakalimutan mo yung pinaka-key mo, no? Sa sobrang busy mo. Hindi mo alam yung talent mo is dyan kayayaman. Yan ang sabi ng 9 of Pentacles din, no? Kumbaga, sarili mong talento at ang iyong dedikasyon. And then, andito ang 3 of Wands natin, which is very beautiful energy. Ang iyong susunod na yugto, nak, no? Ay tungkol sa, ito yung sabihin nating expansion, yung pagpapalawak, no? Ito yung expansion. Actually, hindi mo na kailangan magtanim pa or gumawa ng pundasyon dito eh. Kailangan mo nang maglayag. Kailangan mo nang you go. Kailangan mo nang sumakay sa barko mo, sa sasakyan mo, anything. But this is telling you that you need to go. No? Kumbaga, wag mo nang alalahanin pa yung maiiwan mo. Ibig sabihin, maghanap na ng opportunity sa labas ng iyong kasalukuyang na nasasaklaw, no? Posibleng, halimbawa, posibleng online ba yan, or international ba yan, o long distance na pakikipagnegosyo. So, ito yung din sinasabi na maghintay ng bahagya para sa pagdating ng mga reward ng iyong mga aksyon at ng iyong pinagdesisyonan, no? Kumbaga, sabihin din natin, habang nagpaplano ka ng mga malaking visions din, kailangan mo rin i-acknowledge actually, or let's say, you need to consider then to go somewhere else, or na parang tingin mo na to go internationally. Kasi itong taong to is waiting for the right timing pag meron kang 3 of Wands, no? Pero yan daw ang very effective na gamitin mo muna para kayo yumaman, Aries, no? Because the 3 of Wands, this is parang thinking of go internationally. Halimbawa, no, sa mga long distance relationship, baka ang pinaka-effective na mangyayari para maging successful lang yung partnership is kailangan mong pumunta ka or umuwi ka at i-meet mo siya. Parang ganyan, no? Para sabihin na this is also the right timing na para umaksyon ka, no?
Or sabihin, and then, ang pinaka, meron kang Three of Cups. Parang ito yung lessons na matututunan sa iyong journey. Or let's say na ito yung pinakabuod, no? Kasi parang maging mas masagana pa ang mga payo sa'yo dito. Ibig sabihin, makipag-ugnayan at ipagdiwang ang Three of Cups dito. Because this is tungkol sa connection no? Na parang nakikita rin natin na may pagdaraos at marami tayong nakikitang networking sa'yo dito. So, ang yaman mo ay darating din sa pamamagitan ng malakas na pakikipagsoyo, no? Ayan yung sosyo na parang partnership din, no? Ito rin yung pagtulong sa mga kaibigan o paggawa ng negosyo na nagdadala ng kasiyahan sa community ninyo. Huwag kang maging masyadong solo niche dito na kagayang ginagawa ng Nine of Pentacles, no? Makipagtulungan ka para lumaki ang kayamanan mo, Aries, okay? So, kung makikita mo dito, ang mensahe ng animal spirit, you have the pig spirit dito. Ang mensahe ng pig spirit is yung use your mind wisely. Nako, kita mo ang pig spirit, no? Ina-advisean tayo nito, no? Parang yung pride natin, no? Talagang dinidigdik niya, no? So, the pig spirit, use your mind, ang sabi rito. Natutuwa ako kay pig spirit, no? Parang isang animal guide to na madalas na konektado sa mga sumusunod na konsepto sa'yo, actually. Ito yung sinasabi rin kasaganaan at pagpapakain. This is nourishment and abundance. So, sabihin natin, maraming kultura ang baboy sa sagisag ng kasaganaan, no? Kayamanan at swerte. Dahil ito yung mabilis lumaki at nagbibigay ng pagkain sa atin. So, ito rin yung nagtuturo sa'yo na kilalanin ang kasaganaan at na sabihin natin, kilalanin mo ang kasaganaan na nakapaligid na sa'yo, no? Yan ang sinasabi ng animal spirit. And second, ito yung pag-uugat ng praktikalidad, no? Ito yung konsepto na sabing ganun dito na parang ang baboy ay naghahanap ng pagkaing lupa, no? Nagpapahiwatig ito ng kayamanan at especially sa mga nasa may mga practical na makalupang aksyon. No, ang next mo pang dapat gawin dito is yung pagkabusog at pagpapahalaga sa sarili. Na self-worth dito, no? May connection din ito sa sabihin natin sa pagkilala ng sariling halaga at pagtanggap ng nourishment sa lahat ng sa lahat ng anyo, no? So, kung makikita mo rito, meron ka rin blackout distractions, no? Pero mamaya na yan. Pero I wanted to clarify more things dito, no? So, since ito yung parang animal spirit na binigay sa'yo, ito, may warning din dito, ang pig spirit din nagbibigay ng warning sa'yo dahil sa bilis mong kumilos dito, Aries, no? At ang sa likas mong hilig sa panganib, no? Parang madalas mong nauunahan ang katawan ng isip kasi dito, no? So, ang pig spirit ay nagpapaalala sa iyo na iwasan ang mga impulsive decisions sa pananalapi. No? And then, maghukay muna ng impormasyon at siguraduhin na sound ang iyong plano. And then, ang guidance mo is parang nakikita ko, ang kayamanan mo ay nasa matalinong paggamit ng iyong talino, ng mind, para lumikha ng original na idea. Yan yung pig spirit, no? Plus, ang Aries creativity, gamitin mo ang iyong mga isip para gumawa rin ng matatag na pundasyon, no? Para rin sa expansion natin, para sa paglawak ninyo, no? Kasi may 3 of Wands ka rito, no? Itong 3 of Wands mo. Hindi lang para sa agarang profit ito, no? So, ang mensahe din sa iyo ng Archangel of Kasaganahan is blackout distraction. Ayan na. Aries, no? Bilang ikaw is cardinal sign dito, ang nagsisimula lagi, ikaw yung magaling na mag-umpisa. Ngunit minsan ay nahihirapan sa pagtatapos dahil sa mabilis mong magsagawa ng isang distract na bagong idea. Do you get me ba kung bakit ganyan?
And anyway, ang connection sa yaman dito is ang archangel ng kasaganaan, which is provide this energy. Ito yung nagpapayo na ang susi sa iyong malaking kayamanan ay ang Three of Cups, no? Ibig sabihin, ang mga maayos mong kaibigan. And actually, you got a very, very loving friends, no? Aris, at meron kang maasahan na kaibigan. Talagang totoong kaibigan to. Pero kukonti lang sila. Let's say, sabihin natin, 3 lang sila. No? Pero itong 3 tao na to will help you out to grow. No? Kumbaga, ito yung pinakakayamanan mo. Para sila yung mga lesser, sabihin natin, focus mo na sa kasalukuyan na nangyayari sa'yo. Nakuha mo ba, Nak, Aris? So, ito pa. Meron kang blackout distractions dito. So, ito yung nangangahulugang iwasan ang mga side hustle na hindi konektado sa sa pangunahing visions mo to, Nak, eh. Kumbaga, ito rin yung paalala na magtakda ka ng parang separations or boundaries, no? Lalo na sa mga taong humihingi ng oras at energy na walang dagdag na halaga sa iyong financial na paglago. Okay? So, mag-focus ka sa isang goal, no? At huwag kang ma-overwhelm. At wag nang titignan na yung mga options pa hanggat hindi mo natatapos ang expansions actually na sinimulan mo na. So, ito yung magiging daan mo upang lumaki ang 9 of Pentacles natin dito, no? Itong 9 of Pentacles na challenge mo. Ito rin yung actually ultimate wealth mo eh. Kasi meron kang 10 of Pentacles dito. No? So, kung susuma total natin 9 of Pentacles, I'm sorry. Kung susuma totalin natin, no? You need to compromise a little bit dito para yumaman. Ito yung mga alopores sa paligid mo. Or sabihin natin, yung mga parang sabihin ko rin, gusto kong i-advise sa inyo na protect your energy. You could listen, pero make sure na ipipilter mo kung ano yung napapakinggan mo. No? Ibig sabihin, kung mag-focus ka raw sa sitwasyon na gusto mo, hindi sa ayaw mo. No? At try to be more positive at this moment. No? Because yan ang susi na sa pagyaman mo. Napakadali actually. Iba-blackout mo lang distractions mo. Kung tingin mo ang distractions mo, social media, block it. No? Huwag kang mag-respond sa mga question or something. Ibig sabihin, this is now very active actually. No? Magtataka rin kayo bakit ito ginawa ko sa inyong financial aris at sa inyong journey. No? Because andito si Pig Spirit actually na kumbaga sinasabi na gamitin mo ang utak mo. No? Kasi you don't know, the animal spirit is very powerful, no? So, ayan, pengi naman ng hype dyan at like, no? Sa lahat ng nandito na Aris at even cross-watcher, marami pong salamat sa patuloy na suporta sa Happy Angel Reading, no? At ipinipray ko po ang mga subscriber natin. So, kung hindi po kayo busy, i-share po natin ang video na to para makatulong din po tayo sa ating mga nasa paligid. Kasi alam nyo po, importante po ang ating mga nasa kapaligiran, kagaya ng pamilya, friends, no, trabaho. Kumbaga, they are the one who is shaping po ang ating experience, no? So, pay attention on that. Ayan, maraming salamat sa iyo, Aris, at sana nagustuhan mo ang ating reading. Thank you and God bless you.